Imbag nga Aldaw ko kabsat. So ngayon quick video lang tayo para bigyan natin ng review itong ginawa natin na DIY silencer para sa ating bolt action na manlapat. Ayan. Okay, so ito yung ginawa natin na silencer. So ang haba nito ay 12 inches. Tapos yung ginamit natin na PVC ay Moldex, yung makapal na PVC. 1/4 yung size. Then yung mga inner tube naman na ginamit natin ay 3/4 at saka 1/2. So yung 1/2 dito siya sa barrel nakakabit. Ito yung mismong humahawak sa barrel, yung 1/2. And then yung pinaka inner tube, yung parang screen na ginawa natin na papunta dito, yun na yung 3/4. So ito yun, makikita natin dito. So ayan siya, yung mismong nakakapit sa barrel natin. Yan yung pinakailalim, 1/2. Yan. So 1/2 siya. Then yung padoble, yung paikot ng doble, yun yung 3/4. Ayan, para mas maganda yung kapit dito sa ating barrel. Dahil yung 1/2 na PVC, so saktong fit na fit dito sa ating barrel. So medyo masikip pa siya. Kaya hanggang ngayon, sa ilang days na paggamit natin, hindi naman gumagalaw yung ating silencer. Hindi naman siya umuurong o kaya natatanggal. So fix pa rin. Ayan, naka-fix pa rin siya. Dito naman sa kanyang harapan, ito yung butas. Ayan, kanyang kalaki yung butas na nilagay natin. Siguro nasa 8 mm yung butas. Ayan. So sa ilang shots natin, wala pa namang sumabit dito sa kanyang gilid ng butas. Kaya masasabi natin na naka-align yung ating silencer saka barrel. Ayan, so wala namang sumasabit. So okay na okay pa rin yung accuracy ng airgun natin. So hindi pa rin nagbabago. Ayan, dahil okay na okay yung pagkaka-align ng silencer natin. So pagdating sa sound reduction, hindi siya ganoon katahimik katulad ng mga metal na silencer, dahil eto yung ginawa natin ay yung design niya parang shroud, dahil hanggang dito lang yung mismong pinaka silencer niya, dahil nandito na yung dulo ng yung barrel, nandito na mismo. So dito lang tayo naglagay ng fiber at saka pinakalikod. Then naglagay din tayo ng mga butas dito sa kanyang inner tube, yung nasa loob, para yung hangin ay makapunta pa rin hanggang sa pinakalikod ng barrel natin. So dito naman may isang baffle, hindi pala, dalawang baffle, isa, dalawa. So andito yung dulo ng barrel, dito yung isang baffle. Ayan, so naglagay din tayo ng maraming fiber sa harap. So yung performance sa noise reduction, siguro nasa 70 to 80% lang yung kanya nababawas, pero ayos na rin dahil nga hindi na tayo bumili, so mga scrap lang na PVC yung ginamit natin, nakalibre na tayo. So ngayon subukan naman natin yung kanyang accuracy. So 5 shots tayo, 20 meters distance. Ayan, yung target natin yung karton. So naglagay tayo ng karton. Ayan, so testingin natin yung kanyang accuracy. Okay, first shot natin. So second shot.
So bago natin tignan yung groupings ng airgun natin, ayan, so yung ginagamit pala natin ay compressed air na siya, no? Hindi na siya CO2, kaya sa 20 meters medyo okay pa yung groupings, pero pagdating sa mas malayong distance ay hindi na siya ganun ka consistent sa groupings nya, at lalo na kapag lumagpas ka na sa 3 shots. Kapag bagong karga, hanggang 3 shots lang yung pinakamagandang groupings. Sa pang-4 o pang-5 medyo mababa na yung lipad ng bala natin, kaya pinakamagandang gamitin ito sa mga short range dahil halos pare-parehas yung lipad ng bala. So pinaka maximum lang siguro hanggang 3 shots dahil nga maikli lang yung tank natin, so standard tank lang siya. So ito yung naging groupings natin. Ayan, 1, 2, 3, dalawa dito, tapos ito yung pinakaunang hinaman natin. So ayan, mas talagang mas mataas ng konti. So sa mas malayong distance, mas malayo na rin yung agwat ng bawat isa. So dahil 20 meters lang tayo, hindi pa masyadong nagkakalayo. So 1, 2, 3, 4, 5. Ayan yung butas nya. So kahit pa paano okay pa rin sa 20 meters. Ayan, so kitang kita naman natin kung saan napunta yung naunang shot natin. So mas mataas hanggang sa pababa. Ayan.